Sa taong 2008 ay may babalanda pa rin ng Administrasyong Arroyo ang sinasabing paglago ng ekonomiya ng ating bansa. Bagaman nariyan na marami pa rin ang kumukwestiyon sa kanyang pamamahala dahil sinasabing halos lahat daw ng ahensya ng gobyerno ay kanyang nadidiktahan at naiimpluwensyahan. Kaya naman ilan din sa kanyang mga kaalyado ay bumaklas na at hindi na matagalan ang ganitong kalakaran. Sa taong ito 2008 ay magpapasimula sa GMA 7 at bubungad sa taon ang Korean novela na Coffee Prince. Isa din ito sa Korean series na nagustuhan ng mga Pilipino. Kwento nitong si Yoon Chan na magpapanggap na lalaki at magiging empleyado sa isang coffee shop. Napag-aari naman itong si Hang Gyul na made-develop sa kanya kahit ito'y lalaki rin. Kaya naman ko questionin pa nga nitong si Hang Gyul ang kanyang gender, kung bakit nagkakagusto siya sa kanyang empleyadong lalaki. Pero sa bandang huli naman ay malalaman naman itong si Hang Gyul na babae pala itong si Yoon Chan at sila ay magkakagustuhan nga. Sa ABS-CBN naman January 7, 2008 ay nagpasimula naman ng series version ng Patayin sa Sindak si Barbara na pinagbidahan ng Philippine Queen of Horror na si Chris Aquino. Ang kwento ay nakahawig din naman sa film version nito na pinahaba lang ang istorya. Sa ABS-CBN pa rin nagpasimula January 28, 2008 ang drama fantasy series na Lobo na pinagbidahan naman itong sina Piolo Pascual at Angel Locsin. Kwento nitong si Laika, isang lobo. Nagagampanan nga nitong si Angel Locsin na isang huling bantay o tagapagligtas ng kanilang lahi. Pero magkakagustuhan sila nitong si Noah na tumutugis naman sa mga lahi ng lobo. February 4, 2008 nang mapagbotohan naman ng Kamara na mapalitan na bilang House Speaker itong si Jose de Venecia. Ito namang si Prospero Nograles. At matapos ito, syempre, kinriticize na nitong si de Venecia ang Administrasyong Arroyo. With an overprice of $200 million! February 2008 naman, sa pagpapatuloy ng investigasyon sa City Edil, itong si Jun Losada, isang opisyal ng DENR, ay tumistigo sa Senado. Ito ay para patunayan na itong si Comelec Chairman Benjamin Abalos ay nag-offer daw kay NEDA Chairman Romulo Neri ng 200 million pesos. Ito ay bilang bribe para nga daw kunin na ang kontrata sa CTE bilang kumpanya nga na hawak sa NBN project ng gobyerno. Ganito kasi yan. Overpricing ang nasabing kontrata. Ito ay ayon kay Losada. At bakit naging overpricing? Ito ay dahil kukupitin nga raw ang malaking bahagi ng pera sa deal na ito. At para nga daw makuha ng gobyerno ang deal na ito, ay sinuhulan daw nitong si Benjamin Abalos, itong si Romulo Neri nga, na malamang siya ang nakikipag-ugnayan pagdating sa mga ganitong bagay. At siya malamang ang mag-aaproba sa nasabing deal o sa nasabing kontrata. At ayon pa rito kay Losada, ang mastermind daw ng lahat ay si Pangulong Arroyo at ang asawa nito na si Mike Arroyo. Pero sa kabila ng lahat ng mga investigasyong ito, ay wala rin namang na-convict sa nasabing CTE scandal. Akala ko mahirap magpanggap na mahal kita. Mas mahirap pala magpanggap na hindi kita mahal. February 13, 2008, nakipalabas naman sa takilya ang pelikulang My Best Friend's Girlfriend na pinagbidahan itong si Richard Gutierrez at Marian Rivera. Kwento nitong si Ivo at itong si Grace na magkakagustuhan mula nang sila ay magkakilala sa isang bachelor's party. Pero sa kabila nito ay magkakaroon ng mga komplikadong sitwasyon. Isang pelikulang ito sa tumabo pagdating sa dami ng mga nanood. Ito'y sa taong 2008. Sa kalagitnaan ng buwan ng Pebrero, February 15, 2008, nang maglabas ang Supreme Court ng issue, ito'y para tutulan ng gobyerno sa pagpigil sa pagpapalabas sa media o sa public ng Hello Garci tapes. Dahil ayon sa Supreme Court, ay labag daw ito sa freedom of expression. Siyempre dahil kahihiyan ng Administrasyong Arroyo ang Hello Garci, kaya naman pinipigilan nila itong maipalabas sa kahit anong paraan. Nagbukas naman March 1, 2008
ang isang oceanarium sa Manila, ang Ocean Park, na pag-aari ng China Oceanis Philippines Incorporated, na subsidiary naman ng China Oceanis Incorporated. Ito ay isang Singaporean company. Samantalang Ocean Park naman ay matatagpuan sa Quirino Grandstand sa Rizal Park. Naganap naman March 15, 2008 ang ikalawang paghaharap nitong sina Manny Pacquiao at Juan Manuel Marquez na binansagang Unfinished Business. Ito naman ay para sa WBC Super Featherweight Championship. Title bout ito ni Pacman mula pa noong 2004. At dito nga sa ikalawang laban nitong si Manny Pacquiao at ni Juan Manuel Marquez ay tinalo nitong si Pacquiao itong si Marquez via split decision. April 8, 2008 naman, ng 9 na military officers naman ang nakatanggap na ng hatol o prison sentence. Ito ay sa Makati Trial Court dahil sa kanilang pakikibahagi sa 2003 Oakwood Mutiny. Nagpasimula naman April 13, 2008 sa GMA7 ang infotainment show na Jollytown. Sinasabing nilikha ang programang ito kasabay ng 30th anniversary ng Jollibee. Ang programa ay masabing pambata na programa pero kinagiliwan din ito ng mga tatay at ng mga nanay. Ito ay dahil sa pagbida ng mga cute na mascot ng Jollibee na syempre hindi lang naman mga bata ang nag-i-enjoy. Cesar Montano po! Sa ABS-CBN naman April 21, 2008, nagpasimula naman ang television karaoke game show, ang The Singing Bee. Orihinal itong pinag-usan itong si Cesar Montano. At ang show na ito ay nakabase sa Amerika na meron din kaparehong title. Nagtapos ang programang ito 2010 at muli naman bumalik noong 2013 kung saan sina Amy Perez na at Roderick Paulate ang panibagong host. Sa taon ding ito ay nagawa ng American version ang Filipino film na Sigaw na pinalabas noong 2004 at ang American version ay ang The Echo kung saan si Yam Laranas din ang naging direktor nito na siya ring direktor ng orihinal. Naging bahagi rin ng international film na ito itong si Isa Calzado kung saan ay ginampanan niya rin ang kaparehong role sa orihinal na version. April 28, 2008 naman na magpasimula naman ang Marian Rivera version ng Jezebel. Ito ay sa GMA7. Sa mga pagkakataon kasing ito ay sikat na sikat pa rin itong si Marian Rivera kaya naman napakarami niyang project sa GMA. Ang Jezebel na ito ay bahagi ng GMA Telebabad na merong 125 na episodes. Sa taong ito 2008 ay magpapasimula ang pag-boom ng international singing career nitong si Charis Pempenko kung saan ay magkakaroon pa nga siya ng mga appearance sa Ellen DeGeneres Show at sa Oprah Winfrey Show. At matapos pa nga ito, ipapasailalim siya sa management nitong si David Foster, isang producer na nagpasikat din ng mga magaling na singer sa buong mundo. Sumunod na buwan Mayo nang maganap ang tinatawag na RCBC Robbery Massacre. Ito ay sa bangkong RCBC sa Cabuyao sa Laguna. Ito ay isang malagim na krimen kung saan bukod sa pagtangay ng mga suspect ng mga milyong-milyong piso ay nagawa pa nilang paslangin ng 9 na empleyado ng bangko. Ayon sa investigasyon ay hindi pa raw nagbubukas ang bangko ng salakayan nito ng mga salarin. Ang grupong Ampang-Kolangko Robbery Group. At sa mga sumunod na araw sa pagtugi sa kanila ng mga kapulisan ay napatay ang 3 sa kanila sa sinasabing shootout. Pero bagaman ganon, sinasabing hanggang sa ngayon ay hindi pa nakukuha ang kabuuang hustisya ng mga biktima dahil wala namang na-convict sa mga suspect. Pero bagaman ganon, ayon sa mga otoridad ay nasolve naman ang nasabing kaso na pinakabrutal na pagnanakaw at pagpaslang sa isang bangko sa kasaysayan ng Pilipinas. May 17 naman nang maglandfall sa bansa sa Pangasinan ang bagyong Cosme. Bukod dito ay nanalasa rin ito sa bahaging Ilocos Region
kung saan sinasabing 58 buhay ang kinuha ng bagyong ito. Caregiver, she told me she makes punas the pet of the older people there. May 28, 2008 naman, naipalabas naman sa mga sinihan ng pelikulang Caregiver na pinagbidahan ni megastar Sharon Cuneta. Sa direksyon naman ng batikang direktor si Chito Ronyo. Kwento nitong si Sarah na ginampanan nga nitong si Sharon na isang OFW caregiver sa London. Nakaharap sa napakarami mga pagsubok bilang isang OFW nga. Ipapakita sa pelikula ang kanyang mga pagkasakripisyo para sa kapakanan ng kanyang mga mahal sa buhay. Malungkot na balita naman nang binawian ng buhay June 7, 2008 ang isa sa pinakasikat na action star sa Pilipinas. Ito ay si Rudy Fernandez o si The Boy. Ito ay dahil sa sakit na cancer. Sa kabila nito ay nag-iwan siya ng tatak sa ating bansa. Pagdating sa larangan ng pelikula, napakarami niyang ambag ng mga pelikula mula na magsimula siya sa pag-aartista hanggang siya ay bawian ng buhay. Sumunod na araw, June 8, 2008 naman, naka-news anchor ng ABS-CBN na si Soreña Drilon kasama ang kanyang crew at isang Mindanao State University professor ay kinidnap ng mga Abu Sayyaf. Ito ay sa Maimbong sa Sulu. Pero June 12, 2008 ay pinalaya ang kanilang cameraman na si Angelo Valderrama na bahagi nga ng crew nitong si Ces Drilon hanggang sa umabot ang June 16 at nagbigay na ng ultimatum ang mga Abu Sayyaf na kinakailangan na magbayad ng ransom na nagkakahalaga ng 15 million pesos. Nang sa ganun ay mapalaya nga itong sina Ces Drilon. Sinasabing nagawa naman ng paraan ang sitwasyong ito at napalaya nga itong sina Ces Drilon bago maghating gabi ng June 18 kung saan ay sinundo pa nga siya na Senator Loren Legarda. At sa kasagsagan ng hostage crisis na ito ay ang pasimula naman ng pananalasa ng bagyong Frank sa ating bansa. Ang bagyong ito ay sinasabing pinakamalakas na bagyo na pumasok sa ating bansa mula pa sa taong 2006. Ang bagyong Frank ay lumikha ng malawakang pagbaha at mga landslides, partikular sa mga probinsya ng Kabisayaan at sa Iloilo na sinasabing lumubog ang halos 80%. Sinasabi ring umabot sa mahigit 1,300 ang death toll. Kabilang dito ang mga nasawi sa paglubog ng MV Princess of the Stars na mga nasa 862 na katao at ang paglubog na ito ng barkong MV Princess ay sinasabing pinaka-worst maritime disaster sa ating bansa. Sa investigasyon ay maling desisyon ng kapitan ng barko ang naging dahilan dahil sa ituloy pa rin ang paglalayag sa kabila ng banta ng bagyo. Dahil sa di inaasahang pangyayari ay biglang lumiko ng ruta ang bagyong Frank at ito'y nanalasa sa kung nasaan ang barkong MV Princess of the Stars. Pagkatapos naman sa mga pinsala, sinasabing umabot ng 14 billion pesos ang napinsala ng bagyong Frank. Bilang pambawi naman sa dilubyong dinanas ng bansa dahil nga sa bagyong Frank ay nagtagumpay naman at nasungkit ni pambansang kamao Manny Pacquiao ang kanyang ika-4 na division title. Ito ay napabagsak niya sa round 9 itong si David Diaz. At naipakita pa nga ni Manny Pacquiao sa labang ito kung gaano kabait ang mga Pilipino. Nasa kabila ng nanakaut niya, itong si David Diaz ay tinulungan pa niya ito kaya nga lang groging-grogi na at sinita pa siya ng referee. Sa larangan naman ng digital world ay naroon pa rin na ginagamit ang Friendster at Multiply sa ating bansa. Pero papunta na talaga tayo sa paggamit ng Facebook at mauuso rin sa taong ito ang paggamit o paggawa ng mga vlogging site para makapagbahagi ng mga kaalaman at ng mga essay type na karanasan sa buhay. Nandiyan din na nauso ang pagpasok ng Jejemon era. Joy Filipino ZS4 1 times. Hello, Pose! Kamusta na, Pose Zeus? Diba maging text meet? Liam, saan na you? Dito na me. Tara, let's go. Ito yung kakaibang estilo ng paggamit ng mga letra sa pakikipag-text. At pagdating naman sa innovation at sa teknolohiya, pagkaman 2009 pa, formal na may announce ang pagpasok sa bansa ng brand na iPhone. Ay meron ng mga ilang Pilipino na gumagamit nito. Lalo na syempre mga mapipera. Sa taon ding ito ay nagpapasimula na rin
ang sinasabing era ng pag-usbong ng mga Android phone. At isa nga sa mga nagpasimula sa taong ito ay ang BlackBerry at ang mga Windows mobile phone. Nariyan din ang paggamit ng mga MacBook Air, netbooks, ang Acer Aspire 1, at syempre ang iPad Touch. Dito rin sa mga panahon ito ay nagsisimula na ang magiging record ng mga Pilipino, ang pagiging SMS capital sa buong mundo. Pagdating naman sa music, parehong tatangkilikin ng mga Pilipino sa taong ito ang mga local at mga international acts. Di pa rin nagtatapos sa taong ito ang kasikatan ng mga alternative songs tulad ng Migraine ng Moonstar 88, Puso at Pasubadi ng Sponge Cola. Dehado kung dehado para saan pang magagamit. Kailan mo ba matututunan? Kailan mo ba pagsimulan? 7 araw ng Hail. Susundan ng Kalalili. Susundan kahit saan man. Akala ng parokya ni Edgar. Huwag kang matakot na baka magkamali. Kailan ng Bamboo. Kailan ko gagawin? At ang pusa mo ng bandang Peticab. Pag sinasaktan mo ko, yan ang gusto. Kabila ng kasikatan ng mga banda ay maririnig mo rin sa taong ito sa iba't ibang lugar, lalo sa mga tindahan ng piratang VCD at DVD. Ang mga kanta nitong sina Chris Brown, I need you, boo. Oh, I gotta see you, boo. It's you and me moving at the Neo, She got her own thing. That's why I love her. And I just can't pull myself away. I was inviting her into my home. Usher, Make love in this club. Make love in this club. Akon, Dangerous. That girl is so dangerous. That girl is Beyonce, If I were a boy. Rihanna, Mariah Carey at marami pang iba. Never knew I could hurt like this. And every day you keep bleeding, keep bleeding. Tell me how I'm supposed to breathe with no air. No one. Pagdating naman sa mga mahilig sa libro o yung mga bookworm, ay tatangkilikin naman nila sa taong ito ang librong Hunger Games, isang best-selling book na may isa sa pelikula pa nga pagdating ng taong 2012. Sa buwan ng July 30, 2008, na maganap ang Qantas Flight 30 accident na mag-emergency landing nga ang nasabing aeroplano sa Ninoy Aquino International Airport. Ang Qantas Flight 30 na merong flight mula sa London Heathrow papunta sa Melbourne, pero meron itong stopover sa Hong Kong. At nang bumabiyahe na nga ito mula sa Hong Kong papunta ng Melbourne, ay sumabog ang tangke ng oxygen nito. Kaya naman napilitan nga itong mag-emergency landing sa ating bansa. Sir, gano'n ka-close? Sa buwan ng August 3, 2008, nang may palabas naman sa takilyang box office film na Very Special Love na pinagbidaan itong sina John Lloyd Cruz at Sarah Geronimo. Kwento nitong si Lyda Magtalas. Nagagampanan nga nitong si Sarah Geronimo na magiging empleyado ng kanyang long time at ultimate crush na si Miggy Montenegro, na ginampanan naman itong si John Lloyd Cruz. Sa kabila na ito ay magkakaroon ng conflict nang matuklasan nitong si Lyda na hindi pala maganda ang ugali nitong si Miggy, na laging mainit ang ulo. Pero darating pa rin ang pagkakataon na magkakainlaban pa rin silang dalawa. Naging bahagi ng pelikulang ito bilang soundtrack ang kantang A Very Special Love na sinasabing pinakasumikat na kanta sa taong ito sa ating bansa. Lumahok naman ang Pilipinas sa ginanap na 2008 Summer Olympics sa Beijing sa China, kung saan sa 15 atleta, 10 lalaki at 5 babae na nag-compete sa 8 sports ay wala tayong naiuwi na kahit anong medalya. Sumunod na araw, August 4, 2008, nang mag-rebrand naman ang TV station na ABC5 at ito'y naging TV5 na,
kung saan dito ay magkakaroon din ito ng napakaraming mga bagong programa. Sa TV5 ay nagpasimula ang isa sa mga nagustuhang horror series sa dekada ng 2000s, ang Midnight DJ, na pinagbinaan nitong si Oyoboy Soto. Ito ay nagpasimula August 11, 2008. Kwento nitong si Samboy na ginampanan nitong si Oyoboy bilang isang DJ. Kasama ang kanyang mga kaibigan na ilulutasin nila ang mga kasong idinudulog sa programa nitong si Midnight DJ. Sa TV5 pa rin, nagpasimula naman August 11, 2008, ang pambatang palabas na Barney and Friends, na na-enjoy din ng ating mga bulilit na ginagawa pang katatawanan ng mga young at heart. Sa TV5 pa rin, August 15, 2008, nagpasimula naman ang television sketch comedy show na Loco Moco. Isa rin sa kinagigiliwang comedy show na pinangunahan daw sina Empoy Marquez, Tuesday Vargas, Alex Gonzaga, Long Mejia, Balin Montenegro, Kaloy Alde at marami pang iba. Sumunod na araw, August 16, 2008, sa TV5 pa rin ay nagpasimula ang isa sa pinakasumikat na talent show sa bansa, ang Talentadong Pinoy, na pinag-usapan nitong si Ryan Agoncillo, at magkakaroon din dito ng mga hurado na kung tawagin ay mga talent scouts, at huhusgahan nilang iba't ibang mga performances na mga sumasali rito, na mayroong mga singer, komedyante, dancers, mayroong mga jugglers, ventriloquists, mga contortionists, magicians at kung ano-ano pa, kung saan makikilala sa programang ito sina Yoyo Tricker, Makatatawanan, Wanlu, ang tribal dancers at marami pang iba. Sa katapusan ng buwan, August 31, 2008, ay naganap naman ng 2008 PBA draft, kung saan ang nakuhang first pick ay itong si Gabe Norwood. Ito mula sa George Mason sa Amerika, na kinuha ng Rain or Shine and Last of Painters. At second pick naman itong si Jared Dillinger na mula naman sa Hawaii, na kinuha naman ng Talking Text. At third pick itong si Jason Castro na kinuha ng San Miguel, pero na-trade sa Talking Text pa rin. Sa buwan ng Setyembre, September 31, 2008, nang may palabas naman sa GMA7 ang Survivor Philippines, na pinag-usapan itong si Paolo Billones. Philippine franchise ito na international show na Survivor, kung saan ang nanalo dito ay itong si JC. October 4, 2008, na magpasimula na ang 2008 PBA season, kung saan binubuo ang liga ng mga team ng Air 21 Express, Alaska Aces, Barangay Ginebra Kings, Coca-Cola Tigers, Pure Foods Tender Juicy Giants, Rain or Shine, Red Bull, San Miguel Beermen, Santa Lucia, at ang Talking Text. Sa ABS-CBN naman ay nagpasimula ang sketch comedy show na Banana Split, October 9, 2008. Ito ay sa direksyon ni Bobot Mortiz, kung saan ay naging cast dito itong sina Angelica Panganiban, Roxanne Ginoo, Valerie Concepcion, Christine Reyes at marami pang iba. Kasikatan din ng bandang Sandwich ang taong 2008, kung saan sisikat ang kanilang mga kantang Selos, Procrastinator, at nananatili ang kasikatan ng Sugod. At syempre ang kantang Betamax. At naging bahagi rin itong si Raymond Marasigan ng isang super band, kung saan kasama itong si Clem Castro ng Orange and Lemons, itong si Jazz Nicolas ng Itchy Worms, si Francis Reyes ng The Don, si Carlos Calderon ng Chico Sai, si Yula Basco ng Chelites. At ang super band na ito ay ang tinawag na Project One, na kumanta ng kantang Ang Sarap Dito, na naging team song ng Coca-Cola sa taong ito at nagustuhan din ng mga Pilipino. Sisikat din ang mga OPM na Your Universe nitong si Rico Blanco, Don't think that you even realize the joy you make me feel when I'm inside, Bring Me Down ng Q-Shay.
now ng MYMP, disconnection notice ng pupil. The fight is over ng Urban Dub. Ano na kaya na itong si Bigoy Drilon? Paano na kaya? Di sinasadya. Ba't nahihiya ang puso? Haplos ng Shamrock. Sabihin mo sa akin. Imposible nitong si Casey Concepcion. Para sa'yo nitong si Aiza Seguera. At nariyan din ang mga kantang pangmasa. Ang giling-giling nitong si Willie Revillame. Ang Udya Kalugaranda Ka. At ang Charing ng 1017. Sa taon ding ito, naganap ang tinatawag na Euro General Scandal, kung saan ay 8 police officers. At itong sa Eliseo de la Paz. Kasama rin dito ang mga asawa ng mga ilang opisyal. Kabilang itong sa General Jesus Versosa ay nagtungo sa Russia para umatin sa isang international police conference. Kaso, itong si PNP Controller Eliseo de la Paz at ang kanyang asawa ay naharang at saglit na na-detain at na-interrogate sa Moscow International Airport. Ito ay dahil daw sa kanilang dala na undeclared money na nagkakahalaga ng 105,000 na euros o 6.9 million pesos. November 4, 2008 naman, nang muling ganapin sa bansa ang Miss Earth. Ito ay sa Clark Expo Amphitheater sa Angeles City, kung saan ang nagwagay ang ating pambato na si Carla Henry. Sa TV5 pa rin, nagpasimula ang sitcom na Everybody Happy November 23, 2008, kung saan bumida dito itong si Jan Estrada bilang Jim at itong si Long Mejia bilang Carrie. Kasama din si Alex Gonzaga bilang Cathy, si Nova Villa bilang Lola Candy at napakarami pang iba. Naging laman din ng mga MP3, MP4 at ng mga iPad ang ilang mga international song na sumikat sa taong ito, tulad ng I'm Yours nitong si Jason Brass. Always Be My Baby nitong si David Cook. You'll always be a part of me. This Is Me nitong si Demi Lovato. The Code ng Paramore. 7 Things nitong si Miley Cyrus. Kiss a Girl at ang Hot and Cold nitong si Katy Perry. Realize nitong si Colby Colliot. Take time to realize that you're Chasing Pavements nitong si Adele. The Show nitong si Lenka. When You Look Me in the Eyes ng Jonas Brothers at napakarami pang iba. Buwan naman ng Disyembre, December 6, 2008, nang ganapin ng The Dream Match, Manny Pacquiao versus Oscar De La Hoya. Laban na sa kabila ng walang nakatayang belt ay nagbigay lalo ng kasikatan dito kay Manny Pacquiao. Nakatalunan niya itong si De La Hoya via 9-round knockout na ito ay sumuko na. At syempre sa labang ito ay sinasabing tumabo ng gusto at pumaldo ang dalawang boksingero. Sumunod na araw, December 7, 2008, nang maganap naman ang isa sa pinakamisteryosong pagkamatay sa Philippine showbiz. Ito ay ang pagpanaw ng Starstruck 3rd season Ultimate Survivor na si Marky Shelo. Ito ay sa edad lamang na 20. Natagpuan na lamang siyang walang buhay sa kanyang kwarto ng kanyang nanay. Bagaman pangunahing sinisilip ang kaso ng bangungot, ay naglabasan pa rin ng iba't ibang mga espekulasyon. Pero humiling
ang pamilya nitong si Marquisiello na wag nang makatin pa ang sinasabing pagkamatay ng kanilang mahal sa buhay. Kaya naman ang dahilan ng kamatayan nitong si Marquisiello ay nananatiling misteryoso hanggang sa panahon natin sa ngayon. Nakapasok naman sa 2008 Metro Manila Film Festival ang mga pelikulang Baler, Dayo sa Mundo ng Elementalya, Desperadas 2, School Bukol, 20 Years After, The Oasis and the Escaleras Adventure, Magkaibigan, One Night Only, Shake Rattle and Roll 10, at Ang Tanging Ina Nyo. Nagwagi bilang Best Picture ang Baler. Best Actor naman itong si Christopher De Leon para sa Magkaibigan. At Best Actress naman itong si Ann Curtis para naman sa pelikulang Baler. Sa taong ito ay naroon na patuloy ang mga politikal na problema ng bansa at syempre ang lumalalang kahirapan. Bagaman natabunan na ito ang mga trahedya at krimen. Sa taong 2009 naman, ang huling taon ng dekada ng 2000s, ay alamin din natin ang mga pangyayari, ang iba't ibang mga issue sa ating gobyerno, ang pagharap ng bansa sa isang outbreak, ang 2009 flu pandemic, ang paglubog ng Super Ferry 9 sa Zamboanga Peninsula, ang Maguindanao Massacre, at ang bagyong Ondoy. Muli maraming salamat sa inyong mga pao sa inyong pagsama sa video natin sa araw na ito. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, ay mag-subscribe ka na. Maraming salamat sa inyong mga pao at see you sa next episode. Bye-bye.